May kakaibang alindog, ang malalaking Australiano. Nagpatawag ng isang emergency meeting ang gobyerno ang Pilipinas. Sumipas sa 380% ang bilangang bababaeng Pilipino na lumilipat sa Australia. Kailangang may gawin. Noong 2024, nilampasan ng ekonomiya ng Australia ang Pilipinas at 38,000 kababayang Pilipino ang sabay-sabay na lumisan patungong Australia. Ayon sa mga eksperto, dalawang matinding krisis ang kinakaharap ngayon ng Pilipinas. Brain drain at pakawalan ng pambansang dangal. Ano nga ba ang ibinibigay ng Australia sa mababaeng Pilipino? Isang documentary producer ang naglakbay patungong Australia upang personal na saksihan ang nakakagulat na penomenong ito. At sa unang araw pa lamang niya sa Sydney, nasaksihan niya ang dahilan. Naintindihan ko sa araw na iyon, sabi niya. Ang tunay na dahilan kung bakit pinipili nga babaeng Pilipino ang Australia, ngayon, ilalabas ko ang nakakagulat na talaan ng aking 7 araw na paglalakbay. Hello, ako si Angela Reyes, 33 taong gulang. Dati akong documentary pede sa GMA. Mamaya ko ipapaliwanag kung bakit dati. Nagsimula ang lahat noong taksibol ng nakaraang taon sa conference room ng GMA. Seryoso ang brain drain ng makababaihan. Sabi nga aming department head, malungkot ang boses. Lalo na ang mga babaeng may mataas na pinag-aralan, nasa edad 20 hanggang 30 na lumilipat sa Australia. Ang graph na ipinakita sa screen ay nakakagulat. Isang 380% na pagtaas mula sa nakaraang taon. Totoo ba to? Naisip ko. Angela, ikaw na ang makafer sa isyong ito, sabing hepe. Alamin mo kung bakit pinipili nga kababayan natin ang Australia. Sa isip ko, napangisi ako. Alam na alam ko na ang sagot. Gusto lang nilang takasan ang nakakapagod na rat race dito sa Pilipinas. Makawawang babae na nabulak, sa pantasya na makahanap, nga mabait na foreigner na parang sa mga pelikula. Nang gabing iyon, tumawa ang pinakamatalik kong kaibigan mula kolehiyo, si Jasmine. Angela, ikakasal na ako? Talaga? Congrats! Kanino? Sa isang professor ng neurosurgery sa Sydney University Hospital. Halos mabitawan ko ang aking cellphone. Si Jasmine, ang henyo na nagtapos bilang summa cum laude sa UP College of Medicine, isang bituin na may napakagandang kinabukasan sa pinakamahusay na ospital sa Pilipinas. Ano? Isang dayuhan? Bakit, Jess? Isa kang elite dito. Ang sagot niya ay hindi ko inaasahan. Angela, iba dito. Dito, hindi ako babaeng doktor. Isa lang akong doktor. Alam mo ba kung anong pakiramdam na sa unang pagkakataon, ang kakayahan mo lang ang kinikilala? Anong ibig mong sabihin? Kinikilala ka rin naman sa Pilipinas. Hindi. Sa Pilipinas, palaging may kasamang magaling para sa isang babae. O kaya, Jasmine, hindi lang doktor, hindi ako kapantay. Pagkatapos ng tawag, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang masinabi ni Jasmine. Ang bigat na naramdaman ng isang summa cum laude mula sa UPMed. Paano pa kaya ang ordinaryong babae? Kinabukasan, nagsimula akong mag-research. Isa-isa kong tiningnan ang profile ng mga Pilipinang lumipat sa Australia, ngunit may kakaiba. Karamihan sa kanila ay mga profesional na may mataas na pinag-aralan, mga abogado, accountant, profesor, doktor, inhinyero, mga babaeng maaari namang maging matagumpay sa Pilipinas. Bakit nila pinili ang Australia? Gumawa ako ang isang documentary proposal, ang pamagat, ang kangkaro at ang pangarap. Mga babaeng naligaw sa maling akala. Ang plano ko ay sa mga kwento nga kabiguan ng Pilipinas sa Australia bilang isang babala. Sige, Angela, ituloy mo ang proyektong ito, sabi nga hepe. Pero siguraduhin mong magiging objective ka. Huwag masyadong one-sided. Tumango ako, pero ang salitang objective ay tumatak sa isip ko. Tinawagan ko ulit si Jasmine. Jas, pupunta ako diyan para gumawa ng documentary. Gusto ko sanang kunan din ang kasal mo. Oo naman. Pero Angela, iwanan mo ang lahat ng iyong prehuwisyo ha? Ibang-iba ang Australia na iniisip mo sa totoong Australia? Ano ka ba? Professional akong PD, kaya kong maging objective. Narinig ko siyang tumawa. Sige, halika at tingnan mo mismo. Baka ito na ang magiging pinakamalaking shock ng buhay mo. Bago ako umalis, habang inaayos ang aking magamit, nangako ako sa sarili ko. Ilalantad ko ang katotohanan tungkol sa mababaeng ito
na nabula sa isang first world na bansa. Ipapakita ko sa kanila kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali. Hindi ko pa alam nun na ang nakakamali pala ay ako mismo. Sa eroplano patungong Sydney, binalangkas ko ang aking plano. Unang araw, kunan ang boring at walang buhay na kultura ng Australia. Ikalawang araw, mahanap ng ebidensya ng machismo. Ikatlong araw, interbyuhin ang madismayadong Pilipina. Ngunit mula sa sandaling lumapak ang eroplano, nagsimulang gumuho ang perpekto kong plano. O mas tamang sabihin, ang maprehuwisyo ko ang nagsimulang gumuho. Pagdating ko sa Sydney Airport, may kakaiba na agad. Habang hirap na hirap akong itulak ang mabibigat kong gamit sa customs, isang opisyal ang dahan-dahang lumapit. Need a hand with that, love? Tanong niya. Automatiko akong tumanggi na may kasamang tipikal na Pilipinong pagalang. No, I'm okay, sir. Thank you po. That looks heavy. I'll get you a trolley, no worries. At umalis na siya para kumuha ng cart. Isang bagay na hindi mo maisip na mangyayari sa magulong airport sa Maynila, kung saan lahat ay nagmamadali at kanya-kanya. Where are you from, may I ask? From the Philippines. Manila. Ah, welcome. Here for a broadcast shoot? Yes. Brilliant. Hope you capture lots of great things about our country. Ngumiti ang opisyal at nudging magalang sa buong proseso ng inspeksyon. Habang papunta sa train station, isa na namang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Sumabit ang mabigat kong tripod case sa hagdanan. Dalawang lalaki, mukhang nasa 20 ang lumapit. Here, let us get that for you. Oh, it's okay. I can manage. Ngunit binuhat na nila ang makabilang dulo ng case ko. Which station are you headed to? Central Station po. Ah, right. This train goes straight there. The lift is just over there, by the way. Cheers. Matapos nila akong ituro sa tamang direksyon, magalang silang nagpaalam at umalis. Walang hinihintay na kapalit. Simpleng tulong lang. Sa loop ng nagpatuloy ang masorpresa. Dahil sa daming ang gamit ko, nahihirapan akong umupo ng maayos. Isang lalaking nasa 30 ang tumayo. Here, take my seat. No, it's okay, sir. Please. You've got a lot to carry. Go on. Sa huli, tinanggap ko ang alok niya. Sa Pilipinas, madalas lahat ay nakatutok sa kanilang nga cellphone at bibihira ang mga alok nga upuan. Pagdating sa hotel, nagpatuloy ang paggamangha ko. Habang nag-check-in, tinanong ng receptionist, "Is this your first time staying with us?" "Yes, I'm here for work." "Is that so? Well then, you might find this useful." Inabutan niya ako ng mapa ng Sydney kasama ang isang maliit na card. Nakasulat dito, sa magandang sulat kamay, ang mga rekomendasyon niya ng mga kainan malapit sa hotel. This cafe has the best flat white. The locals love it. And this pub is quiet. Perfect if you need to focus on your work. Bakit po ang bait ninyo? Hindi ko napigilang itanong. Ngumiti siya na parang natural lang. It's our job to make our guests feel comfortable. If you need anything at all, just let us know. Pagbasok ko sa kwarto at habang inaayos ang gamit, litong-lito ako. Ito ba talaga ang ma-Australianong kilala kong cold at medyo mayabang? Baka dahil dayuhan ako kaya espesyal ang trato? Lumabas ako para maghapunan. Bumili ako ng sandwich sa isang convenience store. Ang kahera, isang binatang Australiano, ay nagsalita sa pautal-utal na Tagalog. "Kamusta? Pilipino ka?" "Opo." "Paano niyo po nalaman?" "Narinig kitang bumulong sa Tagalog kanina." Nag-aral din ako ang Tagalog. Ipinaliwanag niya sa Tagalog ang ngauringang sandwich. Ito, ham and cheese. Ito, manok. Magaling ka po kayo. Salamat. First time mo dito? Kung oo, masarap to. Paborito ko. Inirekomenda niya ang isang meat pie. Nang magbabayat na ako, sinabi pa niya, "Enjoy your meal po." Pabalik sa hotel, naligaw ako. Isang taxi driver ang nagbukas ang bintana. "Lost love?" Sinabi ko ang panggalan ng hotel ko. "Ah, the hotel? Just go straight down this road then turn right at the second traffic light. It's a 5-minute walk." "Thank you so much po." "No worries. Take care on your way." Pagbalik ko sa kwarto, pinag-isipan ko ang buong araw. Ang manakunan ko sa kamera ay puro mataong mababait at magagalang. Teka, hindi ito ang gusto kong kunan. Sabi ko sa sarili. Bukas, kailangan kong makahanap ng toto. Swerte lang siguro ako ngayon. Ngunit sa isang sulok ng isip ko, nagsisimula ng magkaroon ng lamat ang aking mapaniniwala. Baka mali ang pagkakakilala ko sa Australia? Naalala ko ang sinabi ni Jasmine
Ibang-iba ang Australia na iniisip mo sa totoong Australia. Nakahiga sa kama, nakatiti sa kisame. Bukas, makikita kami ni Jasmine. Ano ang sasabihin ko? Makakapamintas pa ba ako sa Australia? Hindi ako makatulog. Ang tahimik at mainit na pagtrato ng mataong nakilala ko ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. At ang nakapagtataka, ramdam kong toto ang kanilang kabaitan. Kinabukasan ng hapon, nakita kami ni Jasmine sa isang cafe sa Surrey Hills. Isang taon kaming hindi nakita at talagang nagulat ako. Para siyang ibang tao. Noong nasa Pilipinas pa siya, palagi siyang mukhang tensyonado. Baluktot ang mga balikat, maingat sa pananalita. Ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng sigla at kumpiyansa. Gala, ang tagal na! Tumayo si Jasmine at niyakap ako. Isang bagay na hindi niya gagawin sa Pilipinas. Jas, mukha kang sobrang saya. Hindi ko akalain na pwede pala akong maging ganito kasaya. Ilang sandali pa, dumating ang kanyang fiancé, si Dr. Liam Smith, isang 36 taong gulang na neurosurgeon. Hi Angela, it's a pleasure to meet you. Jasmine has told me so much about you. Nagulat ako, medyo marunong siyang magtagalog. You speak Tagalog well. Salamat kay Jasmine. She teaches me every day. In return, I help her with writing her medical papers. Ang galing magturo ni Liam, sabi ni Jasmine na may pagmamalaki. Nakadalawang published paper na ako sa isang Australian medical journal. Sa Pilipinas, kapag ang isang babaeng doktor ay nagsulat ng papel, ang komento ay, wow, galing para sa isang babae. Kamusta ang ma-ospital sa Australia? Malaki ba ang pagkakaiba sa Pilipinas? Tanong ko, sobra. Dito, hindi ako Jasmine. Isa lang akong Dr. David. Sa operating room, kakayahan lang ang basehan. Idinagdag ni Liam, Jasmine is a brilliant surgeon. Her procedure last week was incredible. Mas magaling ka kaysa surgery na yon, sagot ni Jasmine. No, your technique is the best. Ang paganga at respeto nila sa kakayahan ngang isa't isa ay kapansin-pansin. Sa Pilipinas, bihira para sa isang lalaking doktor na purihin ng hayagan ang kakayahan ng isang babaeng kasamahan. Kamusta ang buhay sa ospital? Babae ang department head namin. At 40% ng mga doktor sa department namin ay babae. Sa mga meeting, lahat ay malayang magsalita. Ipinakita ni Jasmine ang isang litrato sa kanyang telepono. Isang group picture sa loob ng operating room kung saan makakatabi ang malalaki at babaeng doktor ng walang anumang pakakaiba. Last month, may malaking surgery. Ako ang lead surgeon. Sa Pinas, impossible yon. Talaga? Kahit second year resident ka pa lang, kung may kakayahan ka, bibigyan kang pagkakataon. Walang kinalaman ang kasarian mo. Habang umiinom ng kape, nagpatuloy ang aming kuwentuhan. Ang paraan ng pagtingin ni Liam kay Jasmine ay puno ng tunay na paggalang. Kamusta ang paghahanda sa kasal? Si Liam ang deming tinutulong. Mula sa design ng invitation hanggang sa pegbook ng venue, sabay naming ginagawa. Sa Pinas, di ba, halos lahat ng paghahanda. Sa bride, ang gumiti si Liam. I heard it used to be like that here as well. But times have changed. Marriage is for two people, so the preparation should be done together. Pati ba sa gawaing bahay, maghati kayo? Tanong ko. Parang natural lang na sumagot si Liam. Of course. It's unfair for only one person to do the chores when both of us are working. I love cooking, so I'll handle that. And Jasmine will take care of the cleaning. Kung marinig yan ng malalaking Pilipino, magugulat sila, tumawa si Jasmine. O nga, kahit si Papa hindi maintindihan noong una, pero nung ipinagluto siya ni Liam, doon lang siya pumayag. Tumingin si Liam sa kanyang relo at tumayo. I'm sorry, I have to go back to the hospital. There's an emergency surgery. Hela, it was great meeting you. Bago umalis, hinalikan niya si Jasmine sa pisngi. Ang ibang tao sa cafe ay parang sanay na sa ganitong eksena. Nang kami na lang ni Jasmine, mas naging prangka ang aming pag-usap. Hindi ka ba talaga nang hihinayang? Iniwan mo ang lahat sa Pilipinas. Gala, hindi ko iniwan. Pinili ko ang mas magandang buhay. Pero malayo ka sa pamilya mo. Naintindihan na nila ngayon. Noong una, tutol sila. Pero nung nakita nila kung gaano ako kasaya, sinuportahan na nila ako. Seryosong sinabi ni Jasmine, Gela, alam mo kung gaano kasakal ang mabuhay bilang babae sa Pilipinas.
Palagi kang kailangang mag-ingat, makiramdam, at paliitin ang sarili mo. May punto ka diyan. Dito, iba. Pwede akong maging ako lang. Bilang si Dr. Jasmine Defitt. Bilang isang tao na si Jasmine. Hindi yung anak ni ganito o girlfriend ni ganyan. Paano ang mabiyenan mo? Narinig ko may in-law culture din sa mga western countries. Tumawa si Jasmine. Alam mo ba kung ano ang sinabi? Sa akin ng nanay ni Liam nung una kaming naggita. Don't think of me as your mother-in-law. Just be yourself. This is your home now. Talaga? At humingi pa siyang resipeng adobo. Gusto raw niyang lutuin para sa anak niya dahil paborito ni Liam? Natulala ako. Ibang-iba ito sa kulturang gabianan na alam ko sa Pilipinas. Paglabas namin ng kafe, habang naglalakad, sinabi ni Jasmine, Gela, isipin mo rin. Makukuha mo ba ang buhay na gusto mo sa Pilipinas? Tumagos sa puso ko ang tanong na iyon. Umiwas akong sagot. Kailangan ko munang tapusin itong documentary ko. Sige. Pero tingnan mo ng maigi. Walang prehuisyo. Makikita mo ang bagay na hindi mo napapansin nun. Bago kami magiwalay, ang huling sinabi ni Jasmine ay patuloy na umikot sa isip ko. Gala, ang kaligayahan ay para lang sa mataong may lakas ng loob. Kinabukasan, sa imbitasyon ni Jasmine, binisita ko ang Sydney University Hospital. Gusto kong makita mismo ang medical field sa Australia. Habang naghihintay sa lobby, isa nakakagulat na tanawin ang nasaksihan ko. 3 o 4 na babaeng doktor, nakasuot ng puting coat, ang taas noong naglalakad. Ang lalaking doktor na kasunod nila ay natural na tumabi para magbigay daan. Gala dito? Kinawayan ako ni Jasmine. Nakasuot din siya ng puting coat at kitang-kita ang kumpiyansa sa kanyang mukha. May meeting kami sa department. Gusto mong sumama? Nagpaalam na ako sa head namin. Pagpasok namin sa conference room, lalo akong nagulat. Ang department head ay isang babae na nasa 40s at kalahating gadumalo ay babae. The patient we're discussing today is a 58-year-old male with mitral valve stenosis. Does anyone have an initial opinion? Tanong ng head. Isang batang babaeng doktor ang nagtaas ng kamay. I propose a minimally invasive surgery. It could shorten the patient's recovery time. Good point. Any other thoughts? Isang lalaking doktor ang sumunod. I agree. However, considering the patient's age, naging masigla ang talakayan. Walang pakakaiba sa pagitan ng lalaki at babae, malaya silang nagpapalitan ng opinyon at nirerespeto ang isa't isa. Sa mga ospital sa Pilipinas, ang nga babaeng doktor ay madalas na tahimik lang na nakikinig. Dito, ibang-iba. Pagkatapos ng meeting, lumapit sa akin ang department head. You're from the Philippines, I hear. I did some training there years ago. Really? What differences did you notice? Mapait siyang ngumiti. In the Philippines, because I was a woman, they only let me observe surgeries. But when I came back to Australia, I was recognized for my skills. Nang tanghalian, sumama ako kay Jasmine sa cafeteria ng ospital. Isa na namang kahangahangang eksena ang nakita ko. Isang lalaking nurse ang magalang na nag-ulat sa isang babaeng doktor. Sa Pilipinas, bihira na ang lalaking nurse at lalong bihira ang ganito kanatural na pakikipag-ugnayan sa isang babaeng doktor. Maraming male nurses dito. At padami pa sila ng padami, sabi ni Jasmine. Kasi unti-unti nang naunawaan ng matao na mas mahalaga ang profesionalismo kaysa kasarian. Sa hapon, nag-observe ako ang isang operasyon. Ang lead surgeon ay isang babae na nasa early 30s at ang kanyang assistant ay isang lalaki na nasa 40s. Hindi pa ako nakakitang ganitong kaso sa Pilipinas, bulong ko. Sumagot si Jasmine, dito, kung sino ang may kakayahan, siya ang mamumuno, walang kinalaman ang edad o kasarian. Pagkatapos ang operasyon, nakausap ko sandali ang babaeng surgeon. Hindi ba mahirap kapag assistant mo ang isang mas senior na doktor? Nung una, pero siya mismo ang nagsabi, you have more experience in this specific procedure than I do. It's better for the patient if you take the lead. Mahirap isipin yan sa Pilipinas. I heard Australia used to be like that too. But it has changed a lot. Especially among the younger generation of doctors, skills matter more than gender. Pagkatapos ng Hospital 2, dumaan kami sa opisina ni Jasmine. Nagulat ako, mayroon siyang sariling maluwag na research office. Kapag maganda ang performance mo, sinusuportahan ka nga ospital. Dahil na-publish ang papel ko sa isang international journal, sa pader ng kanyang opisina, nakasabit ang kanyang ngalanwan at maparangal. Sa Pilipinas, mga profesor lang ang may sariling opisina. Nasa kabilang kwarto lang ang opisina ni Liam.
kaya minsan sabay kaming nag-research? Nagre-research kayong mag-asawa? Oh, makaiba ang pananahon namin. Kaya mas maganda ang kinalalabasan. Gabi na nang umalis kami sa ospital. Jasmine, ang ospital dito. Nakakagulat. Bakit? Pumunta ako dito para hanapin ang diskriminasyon sa mga babaeng doktor. Pero pagkakapantay-pantay ang nakita ko, mukhang mali ang mga akala ko. Lahat naman tayo may prehuwisyo, Gla. Ang mahalaga ay ang kakayahang aminin ito at baguhin. Habang naghihintay kami ng taxi, isang lalaki ang lumapit. Excuse me, are you from the Philippines? I saw you at the hospital earlier. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang Ethan Williams, isang IT manager. I'm also preparing a documentary, but about the healthcare system. I was hoping I could ask you about the system in the Philippines. Nakpalitan kami ng business cards. Seryoso ang tingin sa kanyang nga mata. If you have time tomorrow, maybe we can have a coffee and chat? I can show you how our broadcast system works too. Ewan ko, pero gusto kong tanggapin ang alok niya. Siguro dahil sa tapat ng ngiti niya. Sa ika-4 na araw, pumunta ako sa Sydney Fish Market na inirekomenda ni Ethan. To see the real Australia, you have to go to a traditional market, sabi niya. Dala ang kamera, pumasok ako sa palengke. Agad akong tinawa ng isang babae sa tindahan ng isda. Good day, love. You from the Philippines? Here for a shoot? Nagtaka ako kung paano niya nalaman. Yes po. I'm filming a documentary. Right then. Hang on a sec. Bigla siyang nagihaw ng isang hiwa ng baramundi. Have you had brekkie yet? No? Can't work on an empty stomach, mate. Here, have this. Bago pa ako makatanggi, nasa harapan ko na ang inihaw na isda. Ma'am, how much po? Money? Don't be silly. You came all the way from the Philippines. It's on the house. Habang nalilito ako, tumawa ang may-ari ng katabing tindahan. Just eat it, love. That's how we are here. Habang kumakain ng isda, pumasok ako sa mas malalim na bahagi ng palengke. Sa harap ng isang tindahan ng ngatalaba, habang kumukuha ako ng video, lumabas ang isang matandang babae. What are you filming there, dearie? A program about Australian markets for a Philippine television station. The Philippines, eh? Hindi na niya hinintay ang sagot ko at nagsimulang maglagay ng mga talaba sa isang plato. Here, try this. Fresh as they come. Lola, I'll pay for it po. Nonsense. You've come from so far away. Can't have you leaving without trying our oysters. Sumali ang tindera ng mga atsara. Try our pickles too, love. And we've got some tea. Here's a meat pie as well. Sa isang iglap, ang dami ng pagkain sa harap ko. Parang fiesta. Paano ko paubusin lahat to? Take your time, dear. We'll just watch. Eto to nga. Masaya nila akong pinanut habang kumakain. Para silang nga lola na pinapanut ang kanilang apo. Napadaan ako sa isang tindahan ng gatuyong pagkain. Lumapit ang may-ari. Ah, for a broadcast? From the Philippines? Yes po. Film our shop a bit, will ya? Matapos ipakita ang kanyang produkto, bigla siyang kumuha ng isang supot at nagsimulang maglagay ng kung ano-ano. Here, take this. For you to eat at your hotel. Sir, it's really okay po. What's okay about it? Can't have you going hungry in Australia. This is dried squid, this is smoked fish. Pabigat ng pabigat ang supot. Sir, how much po for all of this? Oh, don't talk about money. You'll make me sad. It's about hospitality, mate. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang salitang hospitality. Sa tindahan ng prutas, kinawayan ako ng isang lola. Come here, young lady. Tinawag niya akong young lady. Sa edad kong 33. Try this apple. Sweet as. Binalatan niya akong mansanas. I heard fruit is expensive in the Philippines. Yes po, very expensive. Then, take this. Pinuno niya ang isang supot ng mansanas, pras at dalandan. Lola, hindi po ba yan paninda niyo? It island. But I can't let a guest from so far away leave empty-handed. Bakit po kayo ganito kabait? Ngayon lang po tayo nakita. Hinawakan ng lola ang kamay ko. Even if we just met, it's a connection. You came all this way and we met. That's a special connection, isn't it? Napadaan ako sa isang sushi stall. Kinawayan ako ng chef. Hey, the young lady from the Philippines. Over here. Yes po? Ever tried fresh tuna belly? Not really po. Ours is different. Fresh. Melts in your mouth. Naglagay siya ng 2 piraso ng tuna sa isang maliit na plato. This is premium cut. Special. I only give this to my regulars. Nagulat ang customer sa tabi ko. Wow, he must really like you.
I've been coming here for 10 years and I've never gotten a free premium tuna. Napakamot ng ulo ang chef. Well, she's from the Philippines. It's a special occasion. Habang kinakain ang sushi, naiya ako. Hindi ko akalain na makatanggap ako nga nitong espesyal na trato mula sa mga taong hindi ko kilala. Ang huli kong pinuntahan ay isang tea shop nang makita ng may-ari ang kamera ko. Am I going to be on Philippine television? Yes po. I'm introducing Australian culture. Hang on a sec. Bigla siyang naksuot ng bagong apron at inayos ang kanyang buhok. Okay, you can film me now. Ang cute niya. Napatawa ako. Nang paalis na ako, lumabas ang may-ari na may dalang malaking supot. Here, take this. Ma'am, this is too much po. My son works in the Philippines too, you know? In BGC. Nagluha ang kanyang mga mata. I hope people are being kind to him like this over there. I wonder if he's eating well, if he's not sick. Ngayon naintindihan ko kung bakit ang dami niyang ibinibigay dahil sa anak niyang nasa Pilipinas. What does your son do? He's an IT engineer. He went there to learn about Philippine tech. It's been 3 years, he rarely calls. Mapait siyang ngumiti. But I'm sure he's doing fine. Filipinos are kind people too. Hindi ko masabi sa kanya ang katotohanan tungkol sa matinding kompetisyon sa Pilipinas. Sa halip, sinabi ko, pagbalik ko po sa Maynila, hahanapin ko siya. Anong pangalan po niya? Biglang nagliwanag ang mukha niya. Really? Thank you. Thank you so much. Ibinigay niya sa akin ang litratong kanyang anak at ang pangalan ng kumpanya. Pag alis ko sa palengke, lumingon ako. Kumakawa ang matindero-tindera. Come back again. Enjoy the food. Take care. Pagbalik ko sa hotel, puno ang dalawa kong kamay. Wala akong binili, pero ang bigat ng dala ko. Inilapak ko ang napakain sa mesa at binuksan ang kamera. Bumulong ako sa sarili. Ngayon, natikman ko ang hospitality nga Australia. Isang kabaitan na walang hinihintay na kapalit, isang pag-alaga na walang dahilan, at napakainit sa puso. Nang gabing iyon, kinain ko lahat ng pagkain. Walang natira. Hindi ko kayang itapon ang puso ang gataong iyon. Kinabukasan, bumalik ako sa palengke. Gusto kong magpasalamat ng mayus sa mga lola kahapon. Oh, you're back. Masayang bating lola sa oyster stall. Have some more today. Lola, ngayon po? Magbabayat na ako. There you go with money again. I told you it makes me sad. Sa huli, libre na naman ang kinain ko. Sa halip, nangako ako. Ipapakilala ko po kayo sa mga Pilipino. Sasabihin ko sa kanila ang tunay na pusong Australia. Ah, that's more than enough, dear. Habang paalis sa palengke, napagtanto ko. Baka ito ang katotohanan na hinahanap ko. Hindi ang magarbong pag-unlat ng ekonomiya o ang makabagong teknolohiya, kundi ang simple at mainit na puso ng taong ito. At sa unang pagkakataon inamin ko, nakamali ako. Ang maprehuwisyo ko ay napakatanga. Sa ika-5 araw, sinimulan ko ng interbyuhin ang Pilipinang naninirahan sa Australia na ipinakilala sa akin ni Ethan. Ang bawat isa sa kanila ay nagbigay sa akin ng panibagong pagkamangha at realisasyon. Una, si Ate, Joan, 35. Nakita kami sa isang cafe sa The Rocks. 3 taon na ako dito. Ang asawa ko ay isang abogado rin sa parehong law firm. Kalmado niyang sinimulan ang kanyang kwento. Naalala ko nung ginagtatrabaho pa ako sa Makach. Sa mga meeting, kapag nagsasalita ako, ang reaksyon palagi ay, wow, matalino para sa isang babae. O kaya, nakakagulat, hindi ka emosyonal, ang lohikal mo, iba pa ba sa Australia? O sobrang iba. Dito, ang reaksyon lang ay, that's a valid point, counsel? O good observation. Walang pakialam kung babae ako. Ang relasyon niyo pong asawa niyo? Ngumiti siya. Tunay kaming partners sa bahay at sa opisina. Kapag may mahirap na kaso, natutulungan kami. Yung ex ko sa Pinas, minamaliit ang trabaho ko. Sinasabi niya, ano namang malaking kaso ang kaya mong hawakan? Paano po ang biyenan niyo? Ipinagmamalaki akong binan kong babay. Kapag nananalo ako sa malaking kaso, ipinagmamayabang niya sa mga kapitbahay. My daughter-in-law is a brilliant lawyer. Sa Pinas, ang trabaho ang manugang ay hindi mahalaga. Pangalawa, si Professor Karen, 38. Nakita kami sa kanyang opisina sa universidad. 8 taon akong part-time lecturer sa isang universidad sa Maynila. Kahit may doctorate na ako,
Pangarap lang ang permanenteng posisyon dahil babay ako, ramdam ko ang sakit sa kanyang boses. Dirasahan akong sinabihan ng department head, bakit ka nahangat ng permanenteng posisyon? Mag-asawa ka lang din at titigil. Nang sinabi kong single ako, sabi niya, kaya pala masama ang ugali mo. Paano po kayo napunta sa Australia? Nakilala ko ang isang profesor mula sa universidad na ito sa isang international conference. Narinig niya ang presentation ko at inalok akong magtrabaho dito. Hindi ako makapaniwala. Sa loob ng 2 taon, naging associate professor ako. Kinilala ang galing niyo. Dito. Ang nga publication at teaching evaluation lang ang tinitignan. Walang kinalaman ang kasarian. Sa mga faculty meeting, lahat malayang magsalita. Sa Pinas, tahimik lang ang babaeng profesor. Ang asawa ni Karen ay isang Hapon na propeso. Mas maraming gawaing bahay ang ginagawa nga asawa ko. Kapag malapit na ang deadline lunwan ko, siya ang gumagawa ng lahat. Mas mahalaga ang research mo, sabi niya. Impossible yan sa Pilipinas. Pangatlo, Sidra. Mika, 34. Nakita kami sa lounge ng ospital. Alam mo ba ang realidad ng mga babaeng doktor sa Pilipinas? Kapag ng asawa, inaasahan na magiging part-time. Kapag nanganak, titigil na. Akala ko, yon na ang magiging kinabukasan ko. Humigop ngang kape si Mika at nagpatuloy. Pero dito, ibang-iba. Noong kumuha ako ng maternity leave, ang asawa ko ang kumuha ng 1 taong paternity leave. Sa ospital at sa pamilya niya, tinanggap nila ito bilang isang normal na bagay. Paano po ang buhay niyo ngayon? Full-time akong nagtatrabaho. Ang asawa ko ang naghahatid sundo sa anak namin sa daycare at naghahanda nga hapunan. Kapag duty ako, siya ang nagpapaligo at nagpapatulok sa bata. Perpektong hatian. Kung sa Pilipinas baka tumigil na ako sa pagdodoktor o baka hiwalay na kami. Pang-4, si Kim, isang accountant, 32. Nakita kami sa kanyang opisina. 7 taon ako sa isang accounting firm sa BGC. Pero pangarap lang ang promotion. Ang nga babae, hanggang senior manager lang. Lahat ng importanteng kliyente, sa mga lalaking senior na pupunta, napabuntong hininga siya. Ang pinakamahirap ay ang inuman culture. Ang nga babae ang taga-tagay, taga-order ng pulutan, at taga-alif. Walang kinalaman sa galing mo. Paano po naiba sa Australia? Nagulat ako sa unang araw ko. Isang babaeng partner ang namumuno sa meeting at ang malalaking staff ang nagtatake down ng notes. Sa mga after-work drinks, pareho lang ang ginagawa ng bago, babae man o lalaki. Ano pong trabaho niyo ngayon? Ako ang humahawa sa audit ng isang malaking car company. Isang posisyon na hindi ko man lang mapapangarap sa Pilipinas dahil sa kakayahan ako sinukat. Ang huli, si Yuna, isang designer, 30. Nakita kami sa kanyang studio sa Shibuya. 5 taon ako sa isang ad agency sa Pilipinas. Kinikilala ang galing ko. Pero palaging pang suporta lang ang papel ko. Babae ang creative director. Gustong kliyente, lalaki. Hindi mabilang kung ilang beses kong narinig yan. Ipinakita ni Yuna ang kanyang portfolio. Parehong gawa. Sa Pilipinas, ang komento ay matapang para sa isang babae. Dito, innovative at creative. Parehong gawa, pero makaiba ang pagtingin. Ang mga achievements niyo po sa Australia. Sa loob ng 1 taon, naging creative director ako. Sa 2 taon, ako na ang namuno sa isang project para sa isang international art festival. Sa Pilipinas, 10 taon ka magtatrabaho, imposible pa rin yon. Pagkatapos nga 5 panayam, napaisip ako na malalim. Mayroong isang bagay na pare-pareho sa kanilang makwento. Una, lahat sila ay nabubuhay ng walang kasamang dahil babae ka. Pangalawa, ang kanilang nga asawa ay tunay na katuwang. Pangatlo, sa pamilyang kanilang asawa, tinatrato sila bilang pamilya, hindi lang manugang. Pangapat, sa trabaho, kakayahan lang ang basehan. At panglima, at pinakamahalaga, lahat sila ay nagsabing, sa wakas, nakakahinga na ako. Tinanong ko silang 5 ng parehong tanong. Nanghihinayang po ba kayo? Ang sagot nila ay isa, nanghihinayang. Nanghihinayang ako na hindi ako mas maagang pumunta dito. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang nga panayam, nakita ko sa screen ang masayang mukha ng 5 babae. Totoong-totoo ang kanilang kaligayahan. Sa unang pagkakataon, seryoso kong pinag-isipan ang direksyon ng aking documentary.
Ang plano kong ilantat ang maling akala ay gumuho na. Sa labas ng bintana, kumikinang ang gailang Sydney. Ilan pa kayang Pilipina ang katulad nila na natupad ang pangarap sa siyudad na ito? At ako, anong buhay ang gusto ko? Sa huling araw, makulimlim ang langit ng Sydney. May bagyo raw sa hapon, pero hindi ko pwedeng isuko ang huling shooting. Kailangan kong isang mahalagang eksena para tapusin ang isang linggong paglalakbay. Nagpasya akong kunan ang Ginza, kung saan nagsasama ang tradisyon at modernidad. Habang naglalakad at kumukuhang video, nagsimulang pumatak ang ulan. Kaunti pa, tapos uwi na ako, sabi ko sa sarili, ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dali-dali kong inayos ang gamit, pero huli na, basang-basa ako. Habang tumatakbo dala ang mabigat na camera bag, nadulas ako sa isang blok ng bangketa. Aray, nawalan akong balanse. Sa pagtatangkang protektahan ang kamera, napaluhod ako sa semento. Isang matinding sakit ang naramdaman ko. Ang mas malaking problema ay ang kamera. Nahulog ito mula sa aking makamay papunta sa isang pudol ng tubig. Ang kamera na naglalaman ng lahat ng data na kinunan ko sa loob ng isang linggo. Dugo ang dumadaloy mula sa aking tuhod. Nakaupo ako sa bangketa, basang-basa nga ulan. Kinuha ko ang kamera, ngunit nabasa na ito at hindi na bumubukas. Nawalan ako ng paasa. Naya ako. Iniisip na baka nasayang ang isang linggong pagod ko. Hindi ko na alam kung ulan ba o luha ang tumutulo sa aking mukha. Noon, isang lalaki ang tumakbo palapit sa akin, walang payong. Are you alright? You're injured. Isang lalaki na nasa 40s, nakasuit, pero basang-basa na lumapit sa akin. May camera. It fell into the water. Sabi ko sa pagitan ng mga hikbi. The camera can wait. We need to get you to a hospital. Your knee is bleeding. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ethan Williams. Inalalayan niya akong tumayo, ouch, and my camera. Let's get to my car first. We'll go to the hospital, and then we can take the camera to a shop I know. Ibinigay ni Ethan ang kanyang payong sa akin. Habang siya ay napapaulan, inaalalayan ako papunta sa parking. Sa loob ng sasakyan, agad niyang binuksan ang heater at binigyan ako ang tuwalya. Are you from the Philippines? Yes, from Manila. Are you alone? Why were you out in this rain by yourself? I was filming a documentary. It's my last day. Hindi na nagsalita si Ethan at nakmaneho na lang. Pagdating sa ospital, nauna siyang bumaba at kumuhang wheelchair. Kaya ko pong maglakad. You're injured. Don't push yourself. Sa emergency room, ginamot ang sugat ko. Mabuti na lang at hindi malala. Pero kailangan tahiin. Are you her guardian? Tanong ng nurse kay Ethan. I'm just Yes, he's my guardian, sagot ko. Ewan ko, pero parang iyon ang dapat kong sabihin. Habang ginagamot ako, tinitingnan ni Ethan ang camera ko. Maingat niyang inalis ang memory card. Good, the memory card is in a waterproof case. The data should be safe. Really? Nakahinga ako ng maluwak? I'll take the camera body to a repair shop I know. They can check it by tomorrow morning. Why? Why are you helping me so much? We don't even know each other. Ngumiti si Ethan. You can't just walk past someone who's injured in the rain, can you? Especially someone who's alone in a foreign country. Nang matapos ang gamutan, akmang magbabayat si Ethan. Pero pinigilan ko siya. Ako na po. Sobra-sobra na ang tulong niyo. Do you have travel insurance? Wala po. Then it's only right that I pay. This is an Australian hospital. Just treat me to dinner next time. Inabot na niya ang kanyang card. Paglabas namin ng ospital, lalo pang lumakas ang ulan. Which hotel are you staying at? Sinabi ko ang panggalan at tumango siya. I'll take you there. It'll be hard to get a cab in this weather. Sa lumang sasakyan, tahimik at mainit, ang musikang pinapatugtog ni Ethan ay bumagay sa tunog ng ulan. So, how was Australia? Did you get what you needed for your documentary? Yes, I found something completely different from what I expected. What was different? Nag-alinlangan ako sandali, pero nagsabi ako ang totoo. I came here looking for the boring side of Australia, but instead I found the truth. I understood why Australia is a land of hope for so many Filipino women. Tumango si Ethan. Australia isn't a perfect country. We have many problems too, but at least we're trying to change. The younger generation especially has changed a lot. Like you? Me? I don't know. I just think that what's right should be normal. Men and women being equal, helping someone in need. Aren't those things supposed to be normal? Pagdating namin sa hotel,
Inihatid ako ni Ethan hanggang sa lobby. Are you sure you can go up by yourself? Yes po. Thank you so much for everything. I don't know how to repay you. Don't worry about it. Do you have a business card? Nakpalitan kami ng card. Isang IT manager pala siya. You're leaving tomorrow, right? Yes po. I'll pick up the camera and bring it to you at the airport. Then, nag-alinlangan si Ethan. When you come back to Australia, please let me know. I'll give you a proper tour. May gusto pa siyang sabihin pero yumuko na lang siya at umalis. Pagbalik ko sa kwarto, habang nakpapalit ng damit, tumingin ako sa salamin. Muha akong kaawa-awa, pero ang puso ko ay mainit. Binuksan ko ang laptop at isinaksak ang memory card. Salamat sa Diyos. Lahat ng files ay ligtas. Isa-isa kong pinanod ang makuha ko. Ang unang pakikita sa airport, ang masayang mukha ni Jasmine, ang pagkakapantay-pantay sa ospital, ang kabaitan ng mataw sa palengke, ang testimonya ng 5 babae. At si Ethan, na tumulong sa akin sa gitna ng ulan. Lahat ng ito ay bumubuang ng isang malaking larawan. Hindi ang maling akala tungkol sa Australia, kundi ang tunay nitong puso. Hating gabi, gumawa akong bagong outline para sa documentary. Pamagat. Bakit nila pinili ang Australia? Ang pag-asang natapuan ng makababayhang Pilipino. Binago ko rin ng buo ang konsepto. Dumating ako sa Australia na may dalang prehuwisyo. Ngunit ang isang linggong paglalakbay ay ganap na sumira dito. Hindi perpekto ang Australia. Ngunit ito ay isang lugar kung saan ang isang babae ay makakahinga at ang isang dayuhan ay tinatanggap na parang pamilya. 4:00 umaga, nakatanggap akong text mula kay Ethan. Nakabalik ka ba ng maayos? Kamusta ang tuhod mo? Iniwan ko na ang kamera sa shop. Huwag kang mag-alala. Nag-reply ako. Salamat talaga. Dahil sa iyo, naging maganda ang huling araw ko sa Australia. It's less than I'm glad. I hope you bring back good memories of Australia. And please, do come back. It's greater than... Ewan ko, pero ang nga salitang do come back ay tumata sa puso ko. 7:00 umaga, pagbaba ko sa lobby para mag-check out, nandun si Ethan. Dala niya ang inayos na kamera. Dumaan lang ako bago pumasok sa trabaho. Okay na ang kamera mo. How much was it? Don't worry about it. What's important is that you get home safely. Tinanggihan ko ang alok niyang ihatid ako sa airport. Ayoko nang maging abala, ngunit habang nasa taxi, paulit-ulit akong lumingon. Ang figura ni Ethan, na kumakawe habang papalayo, ay unti-unting lumiliit. Sa airport, habang naghihintay, inisip ko ang nakaraang linggo. Ano nga ba ang natuklasan ko sa Australia? Siguro, ang nga tao. Mataong nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit, mataong naniniwala sa pagkakapantay-pantay, mataong hindi kayang talikuran ang isang taong nangangailangan. At ang mga babaeng Pilipino na natakpuan ang kaligayahan sa ganoong lipunan. Nang lumipat ang eroplano, ang tanawin ng Sydney ay unti-unting nawala. Ngunit kakaiba, parang mas lumapit ito sa puso ko. At sigurado ako, babalik ako sa lugar na ito, baka para manirahan na. Pagkabalik ko mula sa Sydney, agad akong dumiretso sa editing room. Kailangan kong ayusin ang mga kuha ko. Napuyat ako. Ang natapos na documentary ay ibang-iba sa una kong plano. Hindi ang maling akala, kundi ang katotohanan ang Australia. Nang sumunod na Lunes, nagkaroon ng screening. Nandun ang mahepo at kasamahan ko. Pagkatapos ng 50 minutong palabas, bumalot ang katahimikan sa conference room. Angela, ano ito? Tanong ng negrama pinakahepe. Ang Australia, puno nakita ko. Hindi ito ang gusto namin. Hindi ba dapat ang nga problema ng Australia ang tinalakay mo? Sinubukan ko pong mahanap ng problema, pero wala akong makita. Sa halip. Sa halip? Ano? Sa halip? Purom ga-aral na dapat nating matutunan ang nakita ko. Galit na sinabi ng department head para itong tourism at ng Australia. Sa tingin mo, tatanggapin ito ng mamanunot natin. Hindi po ba trabaho nating ihatid ang katotohanan? Katotohanan? Sa isang linggo, na-brainwash ka ng propaganda ng madayuhan. Nagbubulungan ang mga kasamahan ko. Masyadong pabor sa Australia. Walang objectivity. Parang minamaliit ang Pilipinas. Kamado kong sinabi. Ipinakita ko lang po kung ano ang toto. Ang dahilan kung bakit pinipili ng mapilipina ang Australia. Matigas na sinabi ngang hepe, hindi ito pwedeng ipalabas. I-edit mo ulit. Lagyan mo nga madidilim na. Aspetong lipunan nila para maging balanse. Gagawa po ako ang kasinungalingan? Hindi. Maglagay kang balanseng pananaw.
Tumayo ako. Pasensya na po, pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang gumawa nga isang bagay na salungat sa personal kong nakita at naranasan. Angela, ano yung sinasabi mo? Documentary pwede po ako. Hindi ko kayang baluktutin ang katotohanan. Namula ang mukha nga hepo. Sige. Kung ganyan, tanggal ka na sa proyektong ito. Iba na ang tatapos. Nakakagulat, pero inaasahan ko na rin. At Angela, simula sa susunod na linggo, ililipat ka na sa entertainment department. Isa itong demotion. Tiningnan ako ang kasamahan ko na parang isa akong taksil. Sa bago kong departamento, makuking show at travel show na ang hawak ko. Ang 7 taong karera ko bilang isang documentary PD ay gumuho sa isang gabi, ngunit kakaiba, wala akong pinagsisihan. Dahil mayroon akong dangal na ipinagtanggol ko ang katotohanan. Pawi sa tren, nakatanggap ako ng text mula kay Ethan. Is less than kamusta ka na? How's the documentary coming along? Is greater than... Nag-alinlangan ako. Pero nag-reply, ako ng Toto, is less than. It was rejected by my company. They said it was too positive about Australia. Is greater than. Is less than... Oh, I'm sorry to hear that. That must be tough. Is greater than... Is less than. It's okay. Just telling the truth was meaningful enough. Is greater than. Is less than. You're amazing. That couldn't have been an easy choice. Ang pakikipag-usap kay Ethan ay nudging malaking ginhawa. Isang linggo pakatapos, tumawa si Jasmine. Gala, narinig ko ang nangyari. Nademot ka raw? Mabilis kumalat ang balita. Masyado ko raw pinuri ang Australia. Nga si Raulo? Hindi nila alam kung gaano kakatapat na pwede? Okay lang, Jas. Ayoko na rin namang magtrabaho sa ganong lugar. Biglang seryoso ang boses ni Jasmine. Gala, lumipat ka na dito sa Australia. Dito ka na masimulo ulit. Ha? May hinahanap na PD ang SBS na may kaalaman sa kultura ng Pilipinas. Pasok na pasok ang qualifications mo. Natigilan ako sa biglaang alaw. Hindi naman ganun kadali yon, Jas. Hindi biglaan to. Alam mo na rin naman, Gala. Hindi mo magagawa ang documentary na gusto mo sa Pilipinas. Tama si Jasmine. Alam ko na, sa sistema ng broadcast sa Pilipinas, hindi ko magagawa ang makatotohanang documentary na gusto ko. Bigyan mo ako ng panahon. Pag-isipan ko. Pagbaba nga telepono, tumingin ako sa labas nga bintana. Kumikinang ang nga ilaw nga Maynila, ngunit para sa akin, malamig ang nga ito. Nang gabing iyon, pinanod ko ulit ang nakuha ko sa Australia. Ang mainit na ngiti nga lola sa palengke, ang mag-asawang pantay sa trabaho, ang mapilipinang natupad ang pangarap, at si Ethan na tumulong sa akin sa gitna ng ulan, uminit ang dibdib ko. Sa loob ng isang linggo, ganap na nagbago ang buhay ko. O mas tamang sabihin, namulat ang mata ko. 3:00 ang madaling araw, nagpasi ako. Pupunta ako sa Australia. Ayoko nang mabuhay sa kasinungalingan. Gusto kong gumawa ngang matotoong kwento. At, sa tutulang, gusto kong maramdaman ulit ang ginita na yon. Kinabukasan, nagpasa akong resignation letter. Angela, makre-resign ka talaga? Kulat na tanong na hipag ko. Opo, gusto kong sumubok ka energy bago. Huwag mong sabihing pupunta ka sa Australia. Ngumiti lang ako bilang sagot. Balif ka na. Itatapon mo ang 7 taong karera mo? Hindi ko po itatapon. Pinipili ko po ito para sa isang mas malaking pangarap. Napabuntong hininga ang hepe. Magsisisi ka. Mas magsisisi po ako kung hindi ko sinubukan. Ang reaksyon ng magkasamahan ko ay nahati, matapang, walang isip, nakakainggit, balif. Ngunit para sa akin, sigurado ako, ito ang magiging pinakamahalagang desisyon ng buhay ko. Habang inayos ang gamit ko, nag-text ako kay Ethan. Is less than I've decided to move to Australia. Halos agad-agad siyang nag-reply. Is less than, really? Are you really coming? Is greater than, is less than. Yes, I'll try to make it as a freelance PD. Is greater than, is less than. Wow, that's a huge decision. When are you coming? Is greater than, is less than early next month. Is greater than, is less than I'll pick you up at the airport. And I'm really happy. Is greater than, ang masalitang I'm really happy ay nakpainit sa puso ko. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang tunay na dahilan kung bakit ako pupunta sa Australia, hindi lang dahil sa trabaho.
Dahil nandun ang buhay na pinapangarap ko, ang mataong tatanggapin ako kung sino ako. At baka may isang espesyal na tao rin doon. Isang buwan pagkatapos, muli akong lumapak sa Sydney Airport. Ngunit ngayon, ibang-iba ang pakiramdam. Hindi na ako bisita. Isa na akong taong magsisimula ng bagong buhay sa lugar na ito. Paglabas ko sa Arrival Gate, naghihintay si Ethan, gaya ng ipinangako niya. Isang buwan kaming hindi nagkita, at bumilis ang tibok ng puso ko. Angela, you really came. Puno ng tunay na saya ang mukha niya. Oh, nangako ako, di ba? You've got a lot of luggage. Let me carry that. Habang papalabas ang airport, tinanong ni Ethan, saan ka titira? Sa isang share house na inirekomenda ni Jasmine, pansamantala? A share house? Hindi ba malit yun? Okay lang. Pagkatapos kong ma-settle, hahanap ako ng sarili kong bahay. Nag-alinlangan si Ethan. May kilala akong real estate agent. Kung gusto mo, samahan kita. Mabait siya sa mga dayuhan. Nagpapasalamat ako sa kanyang pag-aalaga. Pagkatapos iwanan ang magamit ko, nakipakita ako kay Jasmine. Mahigpit niya akong niyakap. Gla, nandito ka na talaga? Sobrang saya ko. Ako rin, hindi pa rin makapaniwala. Si Liam may dinner meeting ngayon. Sa weekend may housewarming party kami, punta ka ha? Oo naman. Salamat. Kinabukasan, nagsimula na ang buhay ko sa Australia. Nagregister ako bilang self-employed. Nagbukas ng bank account at kumuhang cellphone plan. Sa lahat ng prosesong ito, tinulungan ako ni Ethan. Mahirap mag-isa, kaya salamat talaga. Pero Ethan, okay lang ba sa trabaho mo? Nag-leave ako ngayon, gusto kitang tulungang mag-settle, lalo akong humanga sa kanyang kabaitan. Isang linggo pagkatapos, net-launch ako ng YouTube channel, Kwentong Sydney ni Angela. Ang unang video ko ay ang dahilan kung bakit pinili ng isang Pilipinang PD ang Australia. Ikinuwento ko ng tapat ang naranasan ko sa loop ng isang linggo. Sa loop ng isang araw, umabot sa 100,000 ang views. Daan-daan din ang komento. Ang tapang mo, suportado kita. Nag-isip din akong lumipat sa Australia. Malaking tulong ito. Nakakapanibago ang pananaw ng isang Pilipino sa Australia. Pero mayroon ding mga negatibong komento. Taksil sa bayan. Nabula sa pantasya. Nung una, nasaktan ako, pero nalampasan ko rin agad. Sigurado ako sa desisyon ko. Isang buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula sa SBS. Reyes, napanood namin ang YouTube channel mo. Interesado ka bang makaroon ng kontrata sa amin? Sa wakas, dumating na ang pagkakataon. Ang una kong proyekto ay isang documentary tungkol sa mga Filipino-Australian couples. Habang ginagawa ito, mas marami akong nakilalang nga mag-asawa. At natural, mas marami kaming oras na makasama ni Ethan. Isang gabi, habang kumukuha kami ng video ng city lights sa Darling Harbour. Angela, how's life in Australia? Do you have any regrets? Wala. Araw-araw, bago, at masaya ako. Isang kalayaan na hindi ko naramdaman sa Pilipinas. Ngumiti si Ethan. That's good to hear. To be honest, I was worried I might have been irresponsible in telling you how good Australia Island. Hindi. Dahil sa iyo, nakaroon akong lakas ng loop. Pinulan ng papalubog na araw ang Harbour Bridge. Biglang nagseryoso ang mukha ni Ethan. Angela, I have something to confess. Bumilis ang tibok ng puso ko. From the first time I met you. No, to be exact. From the moment I saw you desperately trying to protect your camera in the rain, I felt something special. Ethan? As time went by, I became sure. I want to be with you, Angela. Hinawakan ni Ethan ang kamay ko. Will you be my girlfriend? Alam ko na ang sagot. Yes. At naging kami. Ang reaksyon ng mga tao sa paligid namin ay mainit. Si Jasmine ay tuwang-tuwa. Ang mamalola sa palengke ay binati kami. 3 buwan pagkatapos, nagpropose si Ethan. Angela, will you marry me? I promise I'll do my best to make you happy in Australia for the rest of your life. Naiya ako. Sa sobrang tuwa at pasasalamat. Yes. Kasama ka, kahit saan, magiging masaya ako. Ang paghahanda sa kasal ay ginawa naming dalawa. Sa lahat ng desisyon, tinanong at narespeto ni Ethan ang opinyon ko. Ang unang pakikita namin ng kanyang magulang ay hindi ko malilimutan. Oh, what a lovely lady. Our son is so lucky, niyakap ako ng nanay niya. Don't be shy just because you're from the Philippines. You're our family now.
Mabait din ang tatay niya. Ethan found a good one. Welcome to the family. Napakaswerte ko. Sa araw ng kasal, dumating ang magulang at kaibigan ko mula sa Pilipinas. Anak, masaya ka ba talaga? Bulong ni mama. Opo ma. Sobrang saya. Kung ganun, panatak na ako. Pabalik mula sa honeymoon, nasimula kami ng bagong buhay sa isang maliit na apartment. Gaya na ipinangga ko ni Ethan, nakahati kami sa gawaing bahay. Ang trabaho ko ay naging maayos din. Ang YouTube channel ko ay umabot na sa 500,000 subscribers. Ang pinakasikat na content ay Cooking with my Aussie mother-in-law, kung saan tinuturuan niya ako ng Australian dishes at tinuturuan ko siyang adobo at sinigang. Lumipas ang 2 taon. Para na akong isang ganap na Australiano, o mas tamang sabihin, isang taong may dalang Pilipinas at Australia sa puso. Minsan, bumalik ako sa tea shop sa palengke. Mama, ako po ito, si Angela, galing Pilipinas. Oh Angela, my dear, you look like a local now. Mainit pa rin ang pagtanggap niya. Nakatanggap po ba kayo ang balita mula sa anak niyo? Yes, thanks to you, we reconnected. He calls often now. Nagluha ang kanyang mata. Thank you, dear. Thank you so much. Ako po ang dapat magpasalamat. Umuwi ako sa bahay. At naghahanda na ang hapunan si Ethan. How was your day? I went to the market. They're still as warm as ever. That's where your journey in Australia began, wasn't it? Yes. And with you, naktinginan kami at ngumiti. Sa labas ng bintana, ang tanawin ng Sydney. 2 taon na ang nakalipas, sa isang maulan na araw, natakpuan ko ang bagong buhay sa siyudad na ito, na dati ay puno ng prehuwisyo sa aking isip. Minsan, iniisip ko, paano kung hindi umulan nun? Paano kung hindi ko nakilala si Ethan? Ngunit siguro, hindi ito aksidente, kundi tadhana. Sigurado ako ngayon, ang pagpili sa Australia ang pinakamagandang desisyon ng buhay ko. Dito, hindi ko kailangang humingi ng paumanhin dahil babay ako. Dito, hindi ko kailangang makaramdam na iba ako dahil dayuhan ako. Dito, pwede akong maging ako lang. At higit sa lahat, kasama ang taong mahal ko, ang tunay na pamilya, at ang mababait na tao, nabubuhay ako ng masaya. Ito ang dahilan kung bakit ko pinili ang Australia. Ate Angela, ang laki ng tiyan mo. Sabi ang apong lola sa oyster stall. Itinuturo ang tiyan ko. Oh, 7 months na. Oh, buntis ako. Nagdadalang taong isang bagong buhay sa Australia. Lalaki o babae? Tanong ging lola. Hindi pa po alam. Basta malusog, okay na. Tama yan. Yan ang pinakamahalaga. Habang naglalakat sa palengke, ang daming bumabati. Sa loob ng 2 taon, naging parte na ako ng lugar na ito. Pag uwi ko, naganda si Ethan ng classical music. How about sa Mozart today? Okay yan? Mukhang masaya si baby. Inilagay ni Ethan ang kamay niya sa tiyan ko. Baby, it's daddy. Be good to mommy today, okay? Ang ganitong simpleng buhay ay napakasaya. Ang biyanan ko ay tumatawag araw-araw. Angela, how's the morning sickness? It's much better now, Mom. I'll bring over some chicken soup tomorrow. It's good for you. Napakabait niya talaga. Ang YouTube channel ko ay may 1 million subscribers na. Ang serye kong Giving Birth in Australia ay sikat, lalo na sa mga buntis. Nakakainggit ang maternity care system sa Australia. Nakakatuwa yung biyenan mong tumutulong. Gusto kong mga sa Australia. Ang sarap sa pakiramdam na makabasa ang ganitong mga komento. Naging permanenteng empleyado na ako sa SBS. Angela, how long will you take for your maternity leave? I'm thinking about 3 months. You can also take parental leave, you know. Up to 1 year. Nagulat ako sa suporta ng gobyerno, mas mayos kaysa sa Pilipinas. Nagbaplano na rin si Ethan na mag-maternity leave. I have to take at least 3 months. I can't let you do all the hard work alone. Hindi ba magrereklamo ang kumpanya mo? No, they encourage it. Paternity leave is the trend nowadays. Napakaganda ang ganitong kultura. Noong nakaraang linggo, dumalaw ang mamagulang ko. Anak, ang ganda ng kutis mo. Sabi ni Mama na may ngiti ng kapanatagan. Mukhang hiyang ka sa buhay dito. Pati si Papa, tanggap na si Ethan. Inaalagaan ka talagang mabuti ni Ethan, ano? Salamat, iho. It's nothing pa. It's what I'm supposed to do. Nang pauwi na sila, sinabi nila, Anak, maging masaya ka diyan. Panatak na kami ni Mama mo. Kamakailan, may bago akong proyekto. Tulay ngang kultura, isang programa na mapapakilala ngang kultura ngang Pilipinas sa Australia at vice versa.
Ito ang paniniwala ko. Kung makakaintindihan ang dalawang bansa, mas magiging malapit sila. Isang araw, nakatanggap ako nakakagulat na balita. Isang tawag mula sa GMA, ang dati kong kumpanya. Miss Reyes, inaalok ka namin ngang posisyon bilang aming Sydney correspondent. Sila na natanggal sa akin, ngayon kailangan na nila ako. Salamat po sa alok, pero tatandjian ko. Nagugat na po ako dito sa Australia. Wala akong pinagsisihan. Natakpuan ko na ang lugar ko. Ngayon, pumunta ulit ako sa palengke. Hinimas ng lola sa oyster stall ang tiyan ko. This child is a lucky one. Born with the love of two countries, the Philippines and Australia. Opo, may jiging tulay siya ng dalawang bansa. Katulad ko. Ako ngayon ay isang ganap na Pilipino at kasabay nito, isang Australiano. Ang dalawang pagkakakilanlan ay hindi nagbabanggaan, kundi magkakaswato. Sa umaga, kumakain akong toast na may Vegemite. Sa gabi, nagluluto akong adobo. Nakikipagkwentuhan ako sa mga kaibigan kong Australiano at nakwi-video call sa mga kaibigan ko sa Pilipinas. Lahat ng ito ay natural. Sa labas ng bintana, payapa ang tanawin ng Sydney. 2 taon na ang nakalipas, sa isang maulan na araw. Natuklasan ko ang bagong buhay sa siyudad na ito at ngayon, kasama ang isang bagong buhay, magsisimula ako ng panibagong kwento. Minsan, may mga babaeng Pilipino na nakme-message sa akin. Paano po kayo nakaroon ng ganoong katapangan? Palagi, isa ang sagot ko. Hindi ito katapangan, kundi pakpili. Isang pakpili na maging masaya. Pinili ko. Sa halip na isang buhay na stable pero nakakasakal, pinili ko ang isang buhay na mapanghamon pero malaya. Sa halip na isang babaeng minamaliit, pinili ko ang buhay ng isang taong nirerespeto. At ang pagpiling iyon ang pinakamagandang desisyon ang buhay ko. Biglang sumipa ang sanggol sa tiyan ko. Baby, si mommy ito. May jiging napakasaya mong bata. Lalaki ka na may pagmamahal mula sa dalawang bansa, ang Pilipinas at Australia. Dumating si Ethan. How was your day, love? It was great. The ladies at the market give me so many baby things. The room is getting full again. Naktawanan kami. Alam namin kung gaano kahalaga ang ganitong ordinaryong araw-araw na buhay. Isang buhay na hindi ko man lang mapapangarap sa Pilipinas. Ngayon, lalo akong nakukumbinsi. Buti na lang pinili ko ang Australia. Dito, ako ay ako lang. Hindi ang babaeng PDO ang dayuhang si Angela, kundi isang tao, isang asawa at malapit ng maging isang ina, si Angela Reyes. Ito ang buhay na gusto ko. At ang Australia ang lugar na nagbigay daan para dito, habang buhay akong magpapasalamat sa mainit na bansang ito, sa mababait na taong ito. Ito po ang kwento ni Angela Reyes, isang babaeng Pilipino na pinili ang Australia. Sana ang kanyang katapangan na sirain ang prehuwisyo at pumili ng bagong buhay ay mabigay ng inspirasyon sa marami. Ang pagbabago ay laging nagsisimula sa mga taong may lakas ng loob. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe po. At paki-share ng video na ito. Ang maliit na katapangan ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Salamat po.